Eto mga sir, meron tayo isang click na ito troubleshoot dahil overheat. Kilometer, check natin. Yan, ang laki na oh. Up to 200 na. Sulit na sulit na. Nagalaw na ba yung makina nito, no? Top overall lang, no? Overheat. Kapag ganito yung problema ng motor ninyo, overheat yung motor, yung makina, pinaka-importante, wag nyo nang gagamitin para hindi na dumami yung problema ng motor nyo. Malalaman nyo naman yung overheat mga sir. Lalabas dito sa indicator ng panel ninyo. Ito. Para maging aware kayo mga sa at least hindi kayo mapagastos na malaki. Dito lalabas yung ano, parang yung barko na yan, yung logo ng overheat. Pag lumabas yan, gilid nyo na yung motor nyo. Huwag nyo nang pwersahin. Pero kung nasa malayo kayo, importante pahinga lang para makauwi. At kung paano mag troubleshoot, check nyo yung ano, itong takip. Tapos igagano nyo yung kamay nyo dito. Mararamdaman nyo din kasi naman dito na may hangin na pahigop papunta doon. Ngayon kung wala, at syempre maririnig nyo rin kung may problema. Ayan o. Ayan o. Kasi narinig ni tropa na mayroon dang sumingaw na paggilid ka agad kasi kala niya flat yung gulong. Ayan. Tapos tanggalin natin yung radiator niya. Ayan o. Isa pa dito mga sir, apektado lagi dito yung apektado lagi itong radiator kapag ito ang bumigay mga sir. Ayan o. Oh. Kaya napaka-importante nagpapalinis kayo ng magneto. Kaya napaka-importante kapag 50 pataas na yung motor ninyo, palinis na kayo ng magneto. At si mekaniko, pag tinanggal niya to, pag nakita niyang may crack na ng konti yan, obligado palitan nyo na. Mura lang naman yung pan, nasa 200 plus 220, depende yan sa store na pagbibilan ninyo. May mura, may mahal. At ito napansin ko rin to kanina, pinainit ko na rin to eh. Ayun nga, napansin ko nga, walang cooling system na pumapasok. Tapos ito, durog-durog na. Napansin ko kasi dito, tanggalin ko na. Napansin ko kasi dito, may leak dito. Ibig sabihin, nasira yan. Yung tinanggal ko dito, nabutas na. Kaya obligado, bibili tayo ng pan sa radiator. Sana hindi naapektuhan yung gasket tsaka yung water pump. At sabi naman ng customer, nung lumabas yung overheat, nung narinig niya yung tunog ng pagkasira ng pan, hindi niya na raw ginamit. Tama yun mga sir. Mas magandang wag nyo lang gamitin. Lalayan nyo lang pa uwi. Tapos pagawa nyo na kaagad. Tapos check nyo to. Kahit kayo, kaya nyo namang gumawa nito. Madali lang naman tong gawin. Yan, palit radiator sa kapan. Wala namang tagas ng langis dito. Ito na mga sir yung yung radiator na gagamitin natin. Yan, 1.9 ang halaga niyan. Hindi ko lang alam sa iba kasi sabi nga pagdating sa bentahan ay hindi pare-parehas ang bentahan ng mga yan. May mura, may mahal, may sakto, ganun. Tapos radiator pan, ito na, pares lang din ng 125. Huwag nyo lang gagamitin yung pang 150 or 125 na version 1. Yan ang gamitin mo. Yun na. Ayan, di na natin kailangan yung bibigyan na lang natin si sir ng cover ng pan. Kukunin lang natin yung tornilyo para mailagay dito. At keypax yung ginamit nating radiator. Kaya ang takip niya ay ganito. Ayan, mas gugustuhin ko rin itong gamitin, yung ganitong takip mga sir. Kapag once na ito yung nag-loss,
iipitin mo lang tong ito. Hawakan mo pre. Yan, ipitin mo lang to, vice grip mo ng konti to, sisikip na naman uli siya. Dahil plastic yung pinakaibabaw nito, dito. Minsan sa katagalan, nababawasan din yan. Ngayon, luluwag siya. Kaya ang ginagawa ko dyan, iniipit ko lang ito. Ipit ng konti, tapos i-lock mo. Okay na naman siya. Dito lang nung sa stock niya, laging nasisira yung guma. Minsan yung takip na nasisira. Ito bihira mo ito mapasira mga sir. Yan. Ito na rin yung pinaka-thermostat niya. Pagka sobrang init na, bubuka ito. Tapos hihigop na siya ng reserve. Nakuulan. Yan, kabitan na natin yan. Pati yung pan. Kinuha lang natin yung mga screw doon. Tapos ito yung ano natin. Yan. Swak na swak yan mga sadyan. Parehas na parehas yan. Kaya kung sakaling may napansin na kayong crack na parang ganito. Palitan nyo na. Huwag nyo nang tipirin yan. O kung gusto nyo naman na talagang wala kayong mabilihan, lalo kung nasa probinsya kayo, ito, gatlaan nyo to, pang kuskusin nyo ng medyo may kalaliman dito hanggang dito, andun. Tapos gumamit lang kayo ng epoxy pag walang wala. Pero kung may mahanapan kayo, mas maganda palitan nyo na lang. Yan. Ito galing yan dito sa kabila. Ito pinalitan namin kasi mahirap nang masiraan din ang ano yan, pan, damay radiator, bubutas na namin yung bulsa. Nasa 1 plus lang yung ano, yung aftermarket. Yan, ganyan ang gawin yung mga sir para mag-lock kasi gumagalaw doon eh. Huwag nyo rin i-impakin kasi malostre kasi malit lang yung kumakain doon sa magneto. Ganyan ang ginagawa namin. Sure ball naman yan, hindi matatanggal yan. Yan, tapos radiator. Okay, tapos radiator na. Kaya kapag nag-overheat, huwag nyo na kaagad na ano, pipilitin gamitin pa. Okay, pinitin mo muna. Okay, masasabi ko ng goods na to mga sir kasi kanina pa umaandar ito. Shortcut na lang natin yung video. Saka hindi na rin siya masyadong maingay ngayon. Isa rin kasi siya nagpapaingay kapag walang kulan. Yan, goods na. Okay na to. Kaya kapag once na may katagalan na yung unit ninyo, pwede nyo ipacheck yung radiator pan or ipalinis yung magneto para na-check kung may tagas or kung may basag na ba yan. Mas mainam yung maagahan kaysa naman ang mapagastos kayo ng malaki na parang ito, lalo kung sa ibang lugar kayo at medyo wala tayong mahanapan o walang pambili. At least kung na-check nyo yan, may iwasan yung umabot sa ganito. More lang naman yung pan, nasa 200 lang yon. Ang mahal lang yan yung radiator. Kaya check nyo yung mabuti yung motor nyo mga sir para kayo pagastos. Okay na to. Goods na.